43. At sumagot siya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Tayo ay pumikit at tuwing mo ko. Amang banal, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Ang iyong Santong Espiritu ang siyang gumabay sa amin, Panginoon, ang magsalita, ang magpaliwanag, Panginoon, ang siyang maghayag sa mga katotohanan na nais mo, Panginoon, ay parating sa bawat mananampalataya mo na nandito po sa oras na ito. At maibaba ang mensahe ng buhay, magkaroon ng kalaliman sa aming pananampalataya, at magamit namin ito bilang pundasyon, Panginoon, ng aming paniniwala sa iyo. Maraming salamat, Lord God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa Panginoon. At dito po sa wika po na ito, na pangalawang wika po na sinambed ng ating ni Jesus Christ, Lucas 23 verse 43. Bago po natin unawain ng malalim ang katotohanan behind sa pangalawang wika po na ito, tingnan po muna natin, kasi ito pong wika na to, sinambit niya sa isang kriminal na kasama niyang nakapako. Siya yung nasa gitna, may kriminal sa dalawang kilid niya na nakapako rin. Kaya niya binanggit ang mga kataga na ito. Yung dalawang kasama ni Jesus na nakapako din sa bundok ng Golgotha, ano ba yung pagkakapareho nilang dalawa? Una, parehas silang kriminal, parehas silang nakagawa ng kasalanan, parehas silang napatawan ng parusa, parehas silang nabigyan ng hatol ng kamatayan, pareho silang nagdurusa sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa kanilang kasalanan. Pero sa dalawang kriminal na ito, malaki yung pagkakaiba nila. Una, sa lalaking hindi naniwala kay Jesus, ang iniisip lang niya yung kanyang sarili. Bakit po? Inamak niya si Jesus. Sinabi yon sa Lucas 23 verse 39. Tinuya rin siya ng isa sa mga salarit na kapako sa tabi niya. "Hindi ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami." Yung kriminal na yon, tinutuyan niya ang Panginoon para maligtas din siya. Para kung sakaling totoo ang sinasabi niya, di ba ikaw ang Mesaya, ikaw ang pinili ni Kristo, iligtas mo sarili mo. Bilang niligtas mo ang sarili mo, iligtas mo na rin kami dahil nahihirapan kami dito. Walang ibang, ang nais niyang ibabatid ay makalabas doon, mapawi ang pagkahirap niya sa pagkakapako sa krus. Ang lalaking ito nagpapakita ng isang klase ng tao na wala pong pagsisisi sa kanyang kasalanan. Walang pag-amin sa mga nagawa niyang kasalanan. Hindi niya inadmit na dapat lang to sa atin dahil nakagawa tayo ng kasalanan eh. O kaya sinabi na, "Panginoon, iligtas mo kami dahil kami ay nakagawa ng kasalanan." Hindi ganun ang kanyang binanggit. Kung ikaw nga si Kristo, iligtas mo yung sarili mo. Isama mo na rin kami. At nagpapakita ito na wala siyang takot kay Jesus. Hindi siya naniniwalang si Jesus nga ang Mesayang isinugong bilang tagapagligtas. Kasi kung oo, hindi niya babanggitin ang mga salitang iyon. At yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Dahil yung isang kasama niyang kriminal, siya yung nagpakita ng totoong pag-amin niya sa kanyang kasalanan. Siya yung nagpakita ng totoong pagpapakumbaba sa harapan ni Jesus. At siya yung nagpakita na naniniwala siyang si Jesus nga ang anak ng Diyos. Bakit po? Sinabi sa verse 40, "Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama." Itong kasama na to, ito yung kriminal na naniwala kay Jesus. Ang sinabi niya, "Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya." 41, "Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa.
ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sa mga salitang ito ng kriminal na nakapako sa krus na kasama ni Jesus, ito yung nagpapakita ng klasifikasyon ng dapat iligtas ng isang taong totoong naniniwala sa Kanya, nang nagsisisi sa Kanyang kasalanan, na umamin sa Kanyang ginawa nung hindi pa siya nakapako sa krus. Amen po ba? At sa pangalawang wika na po na ito, hinati ko po siya sa 3 bahagi. Una, ang pangako. Ano po yung pangako sa ikalawang huling wika? Ang pangako ay ang buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, saan po? Sa paraiso, kasama si Jesus. Yun po ang pinangako ng Panginoon. Yun po ang pangakong kasama ng ibinigkas po ni Jesus sa ikalawang huling wika. Dahil ang mga naniniwala, yun ang makakasumpong ng kaligtasan mula kay Jesus. Kaya ng Diyos na tayo ay patawarin sa lahat ng ating pong mga kasalanan. Buong puso lang tayong magpakumbaba sa Kanya at tapat siyang magpapatawad sa atin. At nakahanda rin ang buhay na walang hanggang ipinangako po ng Panginoon para sa atin. At hindi tumitingin ng Diyos sa ating mga naging kasalanan. Pero ang tinitignan niya kung paano tayo magpapakumbaba. Hindi naman niya pinangalanan ng kriminal na to, hindi ka dapat iligtas dahil ito ang nagawa mo. Wala po siyang binigkas na ganon sa wika po na ito na sinabi po ng Panginoon. Pero ang tinitignan niya kung paano tayo magpapakumbaba at kung paano tayo maniniwala na siya ang Diyos na tagapagligtas. Kung paanong ang kaharian ng langit ang nakahanda noong binigkas ito ng Panginoon, yun din ang nakahandang paraiso para po sa atin ngayon. At ang kamatayan ni Jesus sa krus, ang kanyang pangako sa makasalanang katabi niya ay kumakatawan lamang bilang habag ni Kristo sa buong sangkatauhan. Isa lamang po yun. Pero sa bawat binibigkas ng Panginoon, itong huling wika na po na ito, 7 huling wika po na ito ay buhay hanggang ngayon. Na sinasabi rin sa atin ng Panginoon, kakasamahin din niya tayo sa kanyang paraiso. Tayo lamang ay magpakumbaba. Tayo lamang ay humingi ng tawad. Ayun po ang unang pangako ng Panginoon. Pangalawang bahagi, ano po ang katotohanan dito? That Jesus Christ paid everything. Binayaran na po ng Panginoon ang lahat. Tinapos na po ng Panginoon ang lahat. Gaano man kabigat ang kasalanan, may pagkakataon para sa kaligtasan at kapatawaran na mula kay Kristo kahit sa mga huling hininga ng buhay ng tao. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan at sa pagpapatawad na yon, kaya po tayo nagkaroon ng pagkakataon na mabuhay po ngayon. Para magkaroon ng buhay, literal na buhay po na natatamasa natin ngayon. Ang nagkasalang kriminal, kinilala niya si Jesus bilang tagapagligtas. At alam na Jesus ang kanyang puso. Ipinagkaloob ang pangako na sa kabila ng hatol ng lupa sa tao na ito, pinangako ng Panginoon sa kanya, ngayon din ay kakasamahin siya sa kanyang paraiso. At buhay ni Jesus ang naging kabayaran sa buhay ng sangkatauhan mula noon po hanggang ngayon. Ayun ang katotohanan. Binayaran na ng Jesus ang lahat, natubos niya na ang lahat, buo, walang labis, walang kulang, 100%. Wala siyang itinangi, wala siyang pinili. At pangatlo po para sa huli, ang pangako, ang katotohanan, ang pangakong eternal life, ang katotohanan binayaran na ni Jesus ang lahat, at pangatlo, ang pag-asa. Ano po yung pag-asa sa ikalawang huling wika?
that God fulfills His promises. Tinutupad at patuloy na tutuparin ng Panginoon ang lahat ng kanyang pangako, mga pangako. At may pag-asa po sa pangako ni Jesus. Dahil siya ay nagmamahal, siya ang totoong nagpapatawad, siya ang totoong tapat sa kanyang mga salita at lahat ng salitang pinapangako niya sa bawat isa po sa atin. Nangako siya na ang pagsunod sa Kanya at pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas ay magbibigay sa atin ng kalayaan sa buhay na walang hanggan kasama ng Ama. Ang pag-asa na iyan ay para sa buong sangkatauhan at nagpapatuloy po ito hanggang ngayon. Ipinangako ni Jesus sa kriminal na naniniwala sa Kanya na nakasama niya sa krus, na siya ay makakasama niya sa paraiso. Tinupad ng Panginoon yun. Kung paanong ibinigay niya ang parehong pangako sa bawat isa sa atin po ngayon. At kung sasampalataya tayo sa Diyos at maniniwala tayo kay Kristo, tayo rin ay kakasamahin niya sa paraiso. Because only Jesus is the way to the Father. Wala pong makaparoroon sa Ama maliban sa Kanya. At sa kaligtasang ibinigay ng Diyos, hindi siya namimili kung sino lang ang pagbibigyan niya nito. Ito ay para sa lahat at ito ay gusto niyang ibigay sa lahat ng tao. Ang nais lamang ng Panginoon na hinihiling sa atin, sumampalataya po tayo at maniwala tayo na hindi tayo maging kagaya ng mga taong tumutya kay Jesus Christ. Tayo ay maging tao na kagaya ng kriminal na nakapako sa krus, bagamat punong-puno tayo ng kasalanan. Maniniwala tayo na ang Diyos, ang tagapagligtas na isinugo at pinili at tayo ay magpakumbaba sa Kanya. At sa huling wika po na ito, sa ikalawang huling wika, ito po yung promise of love, the promise of presence, the promise of compassion, salvation, and with blessed assurance. At ang mga pangako na ito ay may katiyakan. Maraming salamat po sa Panginoon sa awitin po na, sa kanyang una at pangalawang wika, huling wika na ibinigkas niya, sinambit niya habang siya ay nagdurusa.